Alright, good afternoon everyone! Happy Sunday! Isang mapagpalang linggo po ulit sa ating lahat. Ayan, bigyan nyo nga po ng high five ang lahat ng mga katabi nyo. Okay, so it's another Sunday to praise God. Amen? To thank Him for all the things He's done for us. Amen po ba? Ayan. Handa na po ba kayo na ibuhos ang nag-uumapaw na papuri sa Panginoon ngayong hapong to? Sa lahat po ng handa na, pakitay pa, I am ready! Na marami exclamation point. Ayan, sa lahat po ng handa na, I invite you to open all your cameras. Ayan, para po makita namin, no? Makita nating lahat kung gaano tayo ka-excited ngayong hapong to. Let me call in Tantan for our praise and worship. Good afternoon po sa ating lahat and welcome po sa ating Sunday service. And yan, inaanyayahan ko po kayong lahat na samahan ako sa panalangin ng pagpapasalamat sa Panginoon. Let us pray. Yes, Lord. Hallelujah, Lord God. We praise you, Lord. We love you, Lord. We lift your name on high, Lord God. Lord, ikaw yung Diyos naming dakila, Lord God. Ikaw yung Diyos naming mabuti, Lord God. Lord, this afternoon, Lord God, samahan mo kami, Lord God, and i-bless mo, Lord God, yung internet connection ng bawat isa, Lord God. Ilayo mo kami sa lahat ng klase ng difficulties, Lord God, na pwede naming ma-experience, Lord God, nang marinig namin, Lord God, ng malinaw ang lahat ng salita, Lord God, na nais mong iparating sa amin, Lord God. Lord, this afternoon, Lord God, nagpapasalamat kami sa opportunity, Lord God, na patuloy mong ibinibigay sa amin, Lord God. Thank you for this opportunity, Lord God, na patuloy mong pinapalakas, Lord God, yung spiritual namin, Lord God. Patuloy mong pinapahigpit, Lord God, yung kapit ng mga puso namin sa iyo, Lord God. Lord, napakarami naming bagay na gustong ipagpasalamat sa iyo, Lord God. I-ready mo yung puso at isipan namin this afternoon, Lord God. I-open mo yung isip namin, Lord God. Give us the knowledge and wisdom, Lord God, to understand, Lord God, lahat ng nais mong ipaunawa sa amin, Lord God. Lord, maraming salamat, Lord God, sa lahat ng bagay, Lord God. Inaangkin na namin yung katagumpayan ng maghapong ito, Lord God, sa tanging pangalan ng inyong anak na si Jesus. Amen. So yan, ready, alam ko ready na po kayo. Let's praise and worship the Lord. Malaya, malayang malayang malaya. Malaya, malayang malayang malaya. Malaya, malayang malayang malaya. Malaya, malayang malayang malaya. Ang Diyos sa buhay naranasan ang kanyang himala. Sa sakit at karamdaman ako'y pinalaya. Ang kasalanan at ang kalungkutan ay pinawi niya ng lubusan. Kapangyarihan ng Diyos ay aking nararanasan. Malaya, malayang malayang malaya. Malaya, malayang malayang malaya. Malaya, malayang malayang malaya. Malaya, malayang malayang malaya. Ang Diyos sa buhay ko'y gumawa, naranasan ang kanyang himala. Sa sakit at karamdaman ako'y
nararanasan. Malayang sumigaw, malayang sumayaw, malayang lumundag, malayang lumipad. Malayang sumigaw, malayang sumayaw, kapangyarihan ng Diyos ay aking nararanasan. Malayang sumigaw, malayang sumayaw, malayang lumundag, malayang lumipad. Malayang sumigaw, malayang sumayaw, kapangyarihan ng Diyos ay aking nararanasan. Malayang sumigaw, malayang sumayaw, malayang lumundag, malayang lumipad. Malayang sumigaw, malayang sumayaw, kapangyarihan ng Diyos ay aking nararanasan. Malayang sumigaw, malayang sumayaw, malayang lumundag, malayang lumipad. Malayang sumigaw, malayang sumayaw, kapangyarihan ng Diyos ay aking nararanasan. Kapangyarihan ng Diyos ay aking nararanasan. Kapangyarihan ng Diyos ay aking nararanasan. Habang hindi karapat-dapat, pagukulan ng habag at wagas mong pagsinta. Habang walang kakayanan, pasuklian ka ng mabuti sa lahat mong ginawa. Iyakap mo ako sa aking karumihan, inibig mo ako nang di kayang tumbasan. O Diyos ng katarungan at katwiran, na kahit minsa'y di nabahiran ang kabandalat kalwalhatian. Salamat sa sukdulang biyaya mo, O Diyos ng pag-ibig na mas malawak pa kaysa aking mga pagkakasala. Higit pa sa buhay ko, salamat sa sukdulang biyaya mo.
Habang hindi karapat-dapat pagkukulan ng habag at wagas mong pagsinta. Habang walang kakayanang masuklian ka ng mabuti sa lahat mong ginawa. Iyakap mo ako sa aking karumihan. Inibig mo ako nang di kayang tumbasan. O Diyos ng katarungan at katwiran, na kahit minsa'y di nabahiran ang kabandalan, kalwalhatian. Salamat sa sukdulang biyaya mo, O Diyos ng pag-ibig na mas malawak pa kaysa aking mga pagkakasala. Higit pa sa buhay ko, salamat sa sukdulang biyaya mo. Yakap mo ako sa aking karumihan. Inibig mo ako nang di kayang tumbasan. Iyakap mo ako sa aking karumihan. Inibig mo ako nang di kayang tumbasan. O Diyos ng katarungan at katwiran, na kahit minsa'y di nabahiran ang kabandalan, kalwalhatian. Salamat sa sukdulang biyaya mo, O Diyos ng pag-ibig na malawak pa kaysa aking mga pagkakasala. Higit pa sa buhay ko, salamat sa sukdulang biyaya mo. Salamat sa sukdulang biyaya mo. Salamat sa sukdulang biyaya mo. It's raining afternoon, everyone, or should I say it's sunny afternoon, everyone. Para po sa mga hindi naka-open ng camera, please open your camera. Kung clear po yung audio ko sa inyo, pakitype naman, number 1. Sige po, type nyo lang, number 1, kung clear yung audio. Ayan, una-una si Ate B. Ayan, samahan nyo po ako sa 2 Corinthians 9, 6-8. Paki-post naman. Ayan. Remember this, whoever sows sparingly will also reap sparingly.
And whoever sows generously will also reap generously. Each of you should give what you have decided in your heart to give, not reluctantly or under compulsion, for God loves a cheerful giver. And God is able to bless you abundantly, so that in all things, at all times, having all that you need, you will be abound in every good work. Ayan po. Just a brief history. That time, there was a famine swept across Judea, and Christians in Jerusalem were in need. So ang ginawa po ng mga disciples, they requested Paul to remember the poor, and ginawa ni Paul responded by encouraging other Christians to help. Same sa ating panahon ngayon, because of pandemic, we are all in need. And thank God that our church has provided help to those who are in need. This verse is not an issue of how much money we give. We have different amount of salaries we receive from our employer. We have different kinds of resources, different profit for those who are in business. It is an issue of how much the heart gives. We only have one source, the one who never runs out nor never runs dry. He is the Lord. Ayan. I really love po yung word na a generous heart is a happy heart. Sabi nga po ni Pastor Ed Lapis, mahirap palungkotin ang taong mapagbigay. 3 things I would like you to see. First, generosity builds friendship. Pangalawa, generosity makes us joyful. At pangatlo, generosity helping others, Christian, to know Christ. Generosity helping others to know Christ. Ayan po. Una, generosity builds friendship. Sabi daw, ang taong generous, pag nangailangan, madaling pagbigyan. Pero ang taong madamot, mabilis tanggihan. Tama nga naman, what you sow is what you reap. May kwento po ako dyan. Itong mother ko, ang hobby niya, magluto. Yung mga niluluto niya, binibigay niya sa kapitbahay. And because of that, nakabuild siya ng friendship niya sa mga kapitbahay. At yung mga plato namin, alam niyo ba kung nasan? Nasa kapitbahay. Pagbalik, may laman. In the same way, ganun din yung mga kapitbahay namin nagbibigay ng pagkain ng kung ano-ano. The point is, when we exercise generosity, hindi tayo nawawalan. Lalo pa tayong nadadagdagan. Kaya ang tip ko, kung gusto nyo magiging close yung kapitbahay nyo, bigyan nyo ng ulam. Eh sabi ko, masama ugali, baka hindi mo binibigyan ng ulam. Ayan. Binibigyan nyo ba ng ulam yung mga kapitbahay nyo, mga binibigyan na mag-comment ng number 1. Ayan, yan ang mga generous nating kapitbahay na mapagbigay ng ulam. At number 2, generosity makes us joyful. Sabi nga po ni Ed Lapis, mahirap palungkotin ang taong generous. Isa po sa pinaka-fulfilling moment ng isang Christian ay yung makatulong sa iba. Sabi nga, it is not the joy that makes us grateful, but it is the gratitude that makes us joyful. Ulitin ko po it is not the joy that makes us grateful, but it is the gratitude that makes us joyful. At the end of the day, character matters. Number 3, generosity helping others to know Christ. Lahat po tayo, we are all product ng mga taong generous nang nag-share ng gospel sa atin. And because of that, we are reaping the benefits of being a child of God. Ang dapat po natin gawin, ituloy-tuloy natin yung blessing papunta sa ibang tao. And because of that, pakipost po yung ating bank accounts para sa Cross Manila, BDO, Cross Cavite, and Cross Malabon, PPI. Ayan, let's pray po. Lord, you are an awesome God, generous at all times. You give your only Son, Jesus, to save us and to experience us a good life. Most generous and most loving God, help us to exercise generosity at all times. In Jesus' name, amen. Naniniwala po ba kayo na tuloy ang Pasko? Because for us Christians, it was started 2,000 years ago. Let's watch this.
Bakit kaya tuwing Pasko ay dumarating na ang bawat isa'y para bang namumroblema? Hindi mo alam ang regalong ibibigay ngayong kahirap na nitong ating buhay. Meron pa kayang Caroling at Noche Buena kung tayo naman ay kapos at wala ng pera? Nakakahiya kung muling pagtaguan mo ang iyong mga inaanak sa araw ng Pasko. Ngunit kahit na anong mangyari, ang pag-ibig sana'y maghari. Sapat ng si Jesus sa kasama mo, tuloy pa rin ang Pasko. Okay, so alam nyo, I'm so excited every Sunday kasi at least nagkikita-kita po tayo kahit man lang dito sa Zoom, sa atin po sa screen po. So sana mag-pray natin So wag matapos itong taong ito na hindi po tayo magkikita-kita. Amen po ba ron? So sige po, thumbs up po yung excited na maka-attend na ng physical gathering. Thumbs up lang po kayo, yung mga excited na. Ay, parang ayaw nyo yata. Bas gusto nyo sa bahay nyo. Parang gusto nyo yata sa bahay na lang natin. So, kasi walang traffic. Pangalawa, sabi ng iba, Pastor, walang gastos. Kasi pagkatapos ng church, sabi niya, yung mga anak namin nagyayaya pa sa Robinson. Nagyayaya pa ng kainan. So, okay. So, sige. Yung pong hapong ito, I'd like to share with you, guys, ito pong topic na ito. Kasi last Sunday, yung ating pong topic, kung kayo po na-recall nyo yung ating topic last Sunday is Go Full Blast. So medyo naghahanap na po tayo ngayon ng mga lesson. Nagpe-pray tayo kay Lord na bigyan tayo ng Panginoon ng lesson na talagang po pwedeng masabi natin na, Pastor, photo finish na. So kumbaga, nasa last stretch na tayo ng taon, kaya kailangan hatawin na po natin. So kaya last Sunday, go full blast. Ngayon naman, ito, medyo strong din yung word natin. In Tagalog. So si Lisa na bahalang mag-interpret kay Tony kung anong pwedeng sabihin ni Lisa yan. Patay kung patay. Sa English yan, tegi kung tegi. So, do or die na po tayo ngayon. Talagang hindi ko alam kung may ganyan na ba kayong feelings na talagang, Pastor, talagang itong time na ito, masabi ko na talagang patay kung patay na. Kasi ang dami ko nang iniisip na kung ano-anong solusyon sa problema ko. Kung ano-anong mga bagay. Yung iba po, ang iniisip lang, jowa lang kung paano magkaka-jowa So, alam nyo, ang dali ng problema nyo, jowa lang. Yung iba, ang problema nila, paano ko babayaran yung kotse ko, Pastor? Medyo 2 months na akong nadidelay. Iba naman, ang problema, araw-araw yung mga credit cards ko ay yung mga ahente, yung mga call center, tumatawag sa akin lagi, pine-pressure na ako. Hindi ko alam kung ano po yung mga pressures sa buhay na na-encounter ngayon. So, salamat sa Panginoon dahil yung katabi mo, wala namang pressure. Amen? O, sige po, thumbs up nga po yung walang ka-pressure sa buhay. Yung bang relax na relax, di ba? Na sa gabi, ang sarap matulog. Nag-i-snore pa. Okay, sige po, thumbs up lang. Thumbs up yung mga relax na relax. At yun namang mga medyo nai-stress na sa buhay, mag-relax po kayo ng konti. Tama-tama po yung ating Sunday service ngayon. Ito po yung ating place. Ang tawag nito is powerhouse natin ito. Nagre-recharge po tayo. Parang cellphone na kung ikaw ay nalobat na, wow. Itong Sunday na ito, gusto ng Panginoon palakatasin ulit yung level ng ating battery. Okay. So, patay kung patay. Ang ating pong verse ay galing po ito from 2 Kings chapter 7. Pero hindi ko po babasahin yung kwento kasi mamaya i-share ko po sa inyo yung detalye nung nangyari po diyan. So, ito pong kwentong ito ay coming from isang famine. Kung kayo aware po sa 2 Kings ay meron po diyang isang pagkakataon na ang Israel, especially yung Samaria, ay nagkaroon po ng matinding famine dahil sa ang may kagawaan po nito hindi po yung pandemic, hindi po virus, kundi po yung sila po ay sinakop ng isang bahay, ng isang bansa na ang pangalan po ay Syria. So ang ginawa po ng Syria ay sila po ay sinakop, kaya ito pong lugar na ito ay wala po silang pagkain.
At in fact, kung babasahin nyo po, mamaya gusto ko po na tingnan nyo pag may spare time kayo, mamayang gabi, kung kayo po ay imbis na mag-Facebook kayo, basahin nyo po yung 2 Kings chapter 6. Makita po yan yung kwento ni Elisha. At yung kung paano po, ano yung naging effect sa kanila nung famine. Alam po ba nyo, itong time na ito, yung famine, grabe. Una, ang mamahal ng bilihin. Grabe po, sabi doon sa chapter 6, sa isang ulang po ng donkey. Dahil yun ay parang walang kwentang pagkain na yun, dahil ulo lang yun eh. So, I don't know kung gagawin lang bulalo, o kung ano man. Alam niyo po, ang halaga almost parang 40 or 80 silver coin. Ganun po kamahal. Tapos yung yung pupo ng isang hayop ay meron ding halaga. Grabe po, At ito pinakamatindi. Merong kwento diyan sa chapter 6 na dahil sa famine, dahil sa taggutom, merong dalawang ina na nagkasundo na yung kanilang mga anak iluluto nila dahil sa gutom. Ang sakit naman Dahil wala nang makain, ang ginawa ng mag-inang ito, nagkumare. Beshi, nag-usap. Okay, sabi niya, dahil walang pagkain, iluto natin yung ating mga anak. Mauna muna ako, tapos bukas, ikaw naman. Ang sakit naman po? Biro nyo, anak, hindi ko kayang tiisin yung biro mo, yung anak ko, si Mia, iluluto ko. Ano kaya masarap ang luto kay Mia? Di ba? Yung pata nito, siguro po pwedeng patatim. Hindi ko alam, masakit na. Si Miguel, medyo payatot ng konti. Siguro, sinigang. Masarap-sarap ng konti. Ang sakit nun. Buto-buto, Ang sakit po nun. So, eto na nangyari. Nung dumaan po yung hari ng Israel, sabi niya, anong problema niya magkumare? Sabi niya, kasi itong kumari ko, ang nangyari, sabi niya, nag-usap kami na yung aming anak iluluto namin dahil wala kayong makain. Tagutom nga eh. Tapos, nung iluto ko yung anak ko, nung naubos namin, kinabukasan, dapat yung anak naman niya, ang ginawa niya, itinago niya anak niya. Hindi niya pinaluto. So, ganun po katindi yung effect ng famine sa kanila. Even their children, kakainin po nila. So, ito na po. Nangyari po yan sa panahon po ni Elisha. Chapter 7. Ito po yung ating pag-uusapan ngayon. Chapter 7, ito na. Nag-predict na ngayon si Elisha, sabi niya, bukas na bukas din, sabi niya, magkakaroon ng pagkain ang bayan natin. Tapos, ito na po ang ginamit ng Panginoon. Kinuha ko po yung title natin sa 4 na magkakaibigan kasi yung 4 na magkakaibigan po ito, sila rin po affected nung famine na ito. So, ito po. Number 1, unang-una po ang ating titingnan, ito, out of desperation. Kaya po, patay kung patay ang kanilang iniisip. Okay. Number 1, desperation. Isulat nyo po yan sa inyong mga notebook o kaya sa inyong pong mga iPad o kaya notepad. So, number 1 is desperation. Bakit? From verse 3 ng 2 Kings chapter 7, look at this verse para makita po niyo yung context niyan. Now, there were 4 men with leprosy at the entrance of the city gate. They said to each other, why stay here until we die? Okay, verse 4. If we say we'll go into the city, the famine is there, and we will die. And if we stay here, we will die. So let's go over to the camp of Arameans and surrender. If they spare us, we live. If they kill us, then much better. Diba? Wala tayong problema. Mamamatay din naman tayo. Okay. Ito, number 1 is desperation. Kaya ko po tinawag na desperation kasi from that verse, yung 4 na magkakaibigan ay talaga namang may malaking problema. Una, sila po, ang problema nila, may ketong sila. Outcast sila sa society. Nasa labas po sila ng Samaria, ng bayan. Pangalawa, dahil nga may naka-outcast sila, so wala silang pagkain. So ngayon, meron po silang 3 option para mabuhay pa kahit konting panahon. Una, manatili po doon sa pwesto nila. Maghintay na lang ng kanilang kamatayan. So yun po yung first option nung 4 na magkakaibigan na ito. Mag-stay doon sa pwesto nila at tamaan ng kidlat. Kung may kidlat man nun, po. So dahil nga may drought, walang kidlat kasi walang ulan. So malamang sila po ay mamatay na lang sa gutom. Po. So maaring ganun, pero masakit po yan. Imagine mo, araw-gabi kumihilab yung tiyan mo. Kumukulo-kulo at nahihilo ka. Pangalawang option po nila ito.
pumunta doon sa city, doon sa Samaria. Ang problema, mayroon ng famine. So wala rin pagkain. Sabi niya, mamamatay din tayo doon pagka pumunta tayo ron. Parang sa ating panahon ngayon, no? Pag may problema ka, Lord, kunin mo na lang ako. Di ba? So, mahatid ako sa bahay, Lord, kunin mo lang kami. Okay, sana, Panginoon, lumindol na kagad. Di ba? Para matapos yung problema ko. Pero, pangalawa, Lord, pupunta na lang ako sa kapitbahay ko o sa pinsan ko. Ang problema, yung pinsan may problema din. Yung kamag-anak natin, wala rin pera. So, wala tayong option na mas maganda. Eto, yung magkakaibigan, mayroong pangatlong option. Ang option nila, pumunta doon sa camp ng Arameans, nung mga kalaban nila, yung sumakop sa kanila at sumurrender. Sabi nila, pumunta tayo doon sa ating mga kalaban sa sumakop doon sa Samaria at sumurrender na lang tayo. Sabi niya, ngayon eto, kung tayo ay patayin nila, okay lang. Patay naman na talaga tayo. Wala naman na wala tayong magagawa na sa buhay natin dahil unang-una, may gutom, pangalawa, wala tayong kakayanan na. Pangalawa, pero sabi nila, pero kung sila maawa sa atin, jackpot, in-spare yung buhay natin. So, doon ko po kinuha yung unang topic natin na na desperation. Out of desperation, kung minsan, lumalabas po yung ating ideas, creativity. Ang tanong, ikaw ba dumating na sa ganyang punto ng buhay mo, kagaya ng 4 na magkakaibigan na ito? Wala ka nang maisip, wala ka nang makita. Pero dahil sa out of desperation, lahat ng pwedeng i-exhaust na idea, in-exhaust mo na to the point na kung minsan ibinababa natin yung ating pride. So ito po, alam nyo, ang pananaw ko dyan, may mga pagkakataon talagang si Lord, inaalaw yan para lumabas yung pinakamatinding idea ng buhay natin. Yung pinakamatinding husay mo para makita mo na, meron pa pala. Alam niyo po, nangyari din yan sa panahon ni Jonathan. During the time of Jonathan, kay King Saul, anak po ni King Saul to, nangyari din yan. Walang-wala na rin. Talo na po ang Israel. Wala na silang pag-asang mabuhay dahil ang daming kalaban. Yung mga Philistines, ang dami po nakapaikot sa kanila. Pero look at 1 Samuel chapter 14 verse 6. Look at this verse. Tingnan niyo po ito. Sabi niya, Jonathan said to his young armor bearer, "Come, let's go over to the post of those uncircumcised men." Ang tawag ko po diyan, patay kung patay din yan. Imagine niyo po, dalawa lang po sila, si Jonathan sa kanyang young armor bearer, tapos susugod doon sa kalaban nila ng mga Philistines, mga trained warriors na ang dami-dami. Pero sabi niya, perhaps the Lord will act in our behalf. Nothing can hinder the Lord from saving, whether by many or by few. Okay. So tingnan niyo po itong verse na ito. Kung minsan inaalaw ni Lord yung mga desperation ng buhay natin para tingin ko, para lumapit tayo sa Panginoon. Kamukha nung 4 o kaya gumawa tayo ng paraan. Meron po akong isang quote dito na gusto ko na baka sakaling tumama sa panlasa nyo. For me, ito po yung gusto ko. Sometimes our dead ends lead us to a way that never ends. Kung minsan, tinataboy tayo ng Panginoon doon sa lugar na yan para makita natin, baka nga, meron pang magandang lugar. At alam niyo ba, si Lord nagbibigay ng pagkakataon sa atin para ipakita sa iyo at ipakita sa atin, hey, kung sa tingin mo, dead end ka na, just look up, meron akong way na never ends, na hindi na mauubos, na hindi siya mag-e-end. See? Alam niyo po, hindi ko alam kung may mga pagkakataon sa buhay natin, dumarating ka sa ganyang panahon ng buhay mo. Parang wala ka nang makitang pag-asa. Pero kay Lord, laging may pag-asa. So, sometimes, okay din palang nagiging desperado po tayo, Kasi lumalabas yung pwedeng ipakita natin. Yung ating galing. Lumalabas yung mga talent natin na hindi mo naman dating ginagawa yan. Kung minsan, kumakapal po yung ating mga mukha. Okay lang kung pala mukha. Basta,
tingin mo magiging karangalan niya ng Panginoon? Eh kung mali naman po, wag na lang. Amen? So number 1, desperation. Itong 4 na ito, because of the desperate move. Alam niyo ba, may pangalawang nangyari dyan. Ito magandang nangyari po dyan. From desperation, nagkama po yung buhay nila sa discovery. Verse 5. Ano kaya nangyari? Ano kaya discover ng mga 4 to? Sila ba ay pinatay? Oh, let's see. Tingnan po natin. Verse 5. At dusk, they got up and went to the camp of the Arameans. When they reached the edge of the camp, no one was there. Yun ang malupit. Siguro, tatambangan lang siya. Inaabangan sila. O sige, pag pumaga, babambuhin ko kayo dyan. Naalala ko yun, napanood namin nila Jane nung nasa San Andres po kami. Paglabas ng kapatid mo, bambuhin mo ito. Paano ba, Jane? So, si Jane, kabisado na Jane yan. Labas ng kapatid mo, bambuhin mo kapatid mo. Yan, paglabas ng kapatid ko, bambuhin mo siya. Okay, hindi ko alam. Pasensya na kayo. So, hindi ko alam. Si Jane, minaster niya yan. Tingnan niyo po, verse 6, look at this verse. Tingnan niyo po, anong nangyari? Nung pagtingin sa lugar, walang tao. Because the Lord had caused the Aramean to hear the sound of chariots and horses and a great army, so that they said to one another, look, the king of Israel has hired the Hittite and the Egyptian kings to attack us. Yun pong lakad nung 4 na magkakaibigan ito, ginawa ng Panginoon na parang marami para mag-cause ng takot sa mga Arameans at magtakbuhan sila. At iniwan nila ang lahat ng kanilang pong gamit at lahat ng kanilang pagkain at lahat ng kanilang kayamanan. And verse 8, look at this verse. Sabi niya, so they get up and fled in the dust and abandoned their tents and their horses and donkeys. They left the camp as it was and ran for their lives. And verse 8, look at this verse. The men who had leprosy reached the edge of the camp, entered one of the tents and ate and drank. Grabe po Itong mga gutom na gutom, mga hayok na mga magkakaibigan dahil wala na silang pagkain. Aba, nanagana po sila. Ang dami nilang pagkain. Eto pa, hindi lang po sila kakain ng sobra-sobra. Hindi lang po sila nagsamgyupsal. Hindi lang po sila nag-eat all you can. Ano pa? They took the silver, gold, and clothes and went up and hid them. Grabe, no? Hindi nakakain, yumaman pa. Imagine niyo po, may mga ketong, tapos may mga punong-puno ng alahas sa katawan, di ba? Sinod nila, ang yaman nila. So, ang galing, po. Ito po yung discovery ng mga taong ito. Look at this verse, Verse 8, sabi niya, they returned and enter another tent and took some things from it and hid them also. So, nagkaroon po sila ng savings. So, see, ganun po yung nangyayari. Ganun po yung nangyayari sa mga taong humahakbang na mayroong pananampalataya. Alam niyo po, ang daming tao ngayon, punong-puno ng problema sa buhay. At para bang naghihintay na lang, Lord, kunin mo na lang ako, Panginoon. Total, wala naman mangyayari sa amin Pero hindi po itong 4 na ito. May mga tao po na, Lord, sana pagtawag ko sa kaibigan ko, pagtawag ko sa pinsan ko o sino man, pahiramin ako ng pera. Pero hindi po itong 4 na ito. Ang kanilang ginawa, nag-take po sila ng risk. Kung minsan, kinakailangan po natin mag-take ng risk. At alam po ba nyo, pinapatulan ng Panginoon yung mga hakbang natin ng pananampalataya. Naalala ko si Haring David, 1 Samuel chapter 17 verse 47. Nung si David po ay bata pa lang at nalaman niya na yung mga sundalo ng Diyos, yung mga sundalo po ng Israel, ay kinakantsawan at inaalipusta. Defile nila yung kanilang Diyos na pinaglilingkuran ng mga Philistines. Ito po, nung marinig po ni David John, isang batang-bata pa lang po niyan, si David as a shepherd, you will not have to fight this battle, sabi po niya sa kanyang mga kasama. Kasi po yung mga taong, yung kuya niya at yung mga sundalo po ng Israel, takot Gusto nga pong, iba nga nagtatago na at nagtakbuhan na nga iba, nag-uwian na nga Ang kanilang motto, uwian na. Uwian na. Yun po yung motto. Pero hindi.
Si David, siya pong isang batang maliit, isang warrior, nagsabi ng ganito, you will not have to fight this battle. Okay? Tingnan niyo po yung sabi niya. And sabi niya, look at this. Take your position. Stand firm and see the deliverance the Lord will give you. Judah and Jerusalem, do not be afraid. Do not be discouraged. Go out to face them tomorrow. And the Lord, what? Will be with you. See? Ibang-iba po yung utak ni David, ano? Kung yung mga sundalo ng Israel, takot at wala na magagawa dahil sa dami ng kaaway, si David hindi. Lalaban siya kahit nag-iisa lang siya. Bakit? Kasi ang kanyang theology, ang kanyang pananaw sa buhay, si Lord ang lalaban para sa atin. At nangyari din po yan sa panahon ni King Jehoshaphat sa 2 Chronicles chapter 20 verse 17. Minsan na-share ko na po ito sa ating service. Okay, basahin ko lang po. All those gathered here will know that it is not by sword or spear that the Lord saves, for the battle is the Lord's and He will give all of you into our hands. See? Ganyan po, tingnan ni King Jehoshaphat yung mga kalaban ng Israel. Kahit marami kayo, as long as ang Diyos kasama namin, siya ang lalaban para sa amin. Alam niyo po, ang simpleng pananaw ko lang doon. Sa buhay, kapag ang Diyos kasama mo, tiyak merong sorpresa. Meron laging surprises ang Diyos sa atin. Anything, anytime na si Lord in-include natin sa buhay natin, pansinin niyo po yan, laging merong surprises ang Diyos na ipinapakita sa atin. Hindi ko alam kung kailan yung last time na nakita mo na wala ka lang magawa pero si Lord gumawa para sa iyo. Kung bumilib ka ba kay Lord? Humanga ka ba sa Panginoon? Ako po sa aking buhay, ang dami ko po nakitang pagkakataon na hindi ko kayang gawin pero si Lord ang tumulong para sa akin. So, totoo lang po, tingnan niyo po ngayon yung mga pangyayari sa ating buhay. Imagine niyo po, ang daming problema ng mga tao. May mga tao po talaga na wala ng trabaho. Iba po talaga, hindi alam kung paano bayaran yung utang. Pero look at you. Nakatayo pa rin. In-spare tayo ng Panginoon sa mga problemang ito. Amen? Hindi po tayo masaya dahil may mga kababayan po tayo na walang trabaho. Pero tingnan niyo po yung mga katabi niyo. Salamat kay Lord. Kung tayo lang, baka maaaring siguro kung kami lang, baka mawala kami trabaho. Pero si Lord, iningatan kami, tinulungan kami. Amen? Is that a good discovery? Excellent discovery? Wonderful discovery? Alam niyo po, sa Panginoon, punong-puno ng surprises yan. Kaya ako, naniniwala ako po sa buhay natin, kapag ang Diyos kasama natin, tiyak, laging merong surpresa yan. Laging merong parang ang aking take po dyan is laging merong si Lord na inihanda na mahahanga ka sa Kanya. Bibilib ka sa Kanya. Masusurprise sa Kanya. Bakit? Diyos yan eh. Kaya nga by faith, di po ba? Kaya nga faith, pananampalataya is pagtingin sa mga bagay na hindi mo nakita pero alam mo mangyayari. Amen? Hindi ko alam kung ano yung mga bagay na po na nangyayari sa buhay natin na si Lord sinurpresa ka. Amen? So, totoo lang po, ilan sa atin dito talagang binless ng Panginoon. Kung ako lang, sabi ko, Panginoon, kung yung aming kakayahan lang, wala naman kami, hindi naman kayang makuha ito, pero hindi nga kami, Lord, ang gumawa eh. Ikaw nga eh. Kung wala ka sa buhay ko, wala kami ngayon. Tama sabi ni Jesus sa mga disciple na, John 15, di ba? Apart from me, you can do nothing. Pero binanggit siya po doon, di ba? Sabi niya, with men, all things are maring ang mga bagay, impossible. But with God, nothing is impossible. So pag pinag-usapan po ang Panginoon, lagi niyo pong iisipin, meron laging surprises. Laging meron siyang inihanda sa atin, nahahanga ka. Bakit niya ginagawa yan? Para ipakita po sa atin na hindi lahat na nakikita mo ay may mga bagay na hindi ka nakikita na po pwedeng gawin sa iyo ng Panginoon. Ganon po ang Diyos eh. Ganon po siya. So hindi ko alam, yan ba ay jowa? Sino po sa inyo nagpe-pray na makapag-asawa na? Lord, sana makapag-asawa na ako. Tall, dark, and handsome. Eh, ang problema po, 35 na. Lord, huwag na muna yung tall, ha? Alisin ko na yung tall. Masyado mataas yung aking criteria. So, ano lang, dark and handsome. Eh, 40 na. Lord, baka parang masyadong mataas yung aking standard, ha?
40, pero hindi, okay lang yan. Basta ang mahalaga, may standard ako. So, tinanggal ko na yung tall. Naiwan lang yung dark and handsome. Ano? So, ito, 45 na. Lord, alisin mo na lang yung tall. Alisin mo na rin, sama mo na rin, Panginoon, yung dark. Handsome na lang. Wow. Inabot po ng 50. Lord, last minute na to, Panginoon. Last trip na. Di bali lang hindi tall. Di bali lang hindi dark. Di bali lang hindi handsome. Basta lalaki na lang, Lord. Wag naman ganon. Desperate move din yan. Pero wag. Ang Diyos, merong inilaan sa'yo. Umasa ka sa Panginoon. Umasa ka kay Lord. Merong inilaan Diyos para sa'yo. At kung hindi man, well, praise God. Hindi ka naman nabuhay dahil sa jowa. Binuhay ka ng Panginoon kasi may purpose sa'yo ang Panginoon. Amen? How about your prayer for your finances? Sino po sa inyo nagpe-pray na, Lord, sana itong aming finances umangat naman, Lord, kasi tumataas yung aming gastos ngayon. Medyo nahihirapan kami. Well, niniwala po ako. As long as kasama mo ang Panginoon, hindi ka niya pababayaan. Amen? Ang laban kay Lord, hindi naman sa atin. Basta gawin natin yung po pwede mong gawin. Lord, ipaisip po sa akin, yung gagawin namin, Panginoon, yung po pwede namin ayusin sa bahay namin, aayusin namin. Isang araw, makita niyo po, yung discovery mo. O pwede mong ma-discover. Si Lord pala talaga, hindi ka pababayaan at iiwanan. Amen po ba ron? Alam niyo po, sa ating church, ako po, talaga nung unang meron tayong lockdown na ganito, problema ako. Kasi iniisip po, paano yung church natin sa Cavite? Paano yung church natin sa Malabon, dito sa UN? Talaga namang sanay po tayo sa physical gathering kapag yun nga lang ang nag-gather po tayo every Sunday ng physical, iba uma-absent pa. Lalo pa ngayon, nagkaroon po ng dahilan na po pwedeng hindi na umattend. Pero alam niyo po, ipinahiya ako ng Panginoon. Maling-mali ka. Sabi siguro sa akin, Lord, maling-mali ka. Hindi mo gawain yan, gawain ko yan. Kaya kahit walang physical gathering, tutuloy ang mga taong yan. Amen po ba ron? So, salamat sa Panginoon. No pong itong nakakaraang araw, meron po akong mga meetings sa ating mission, tapos sa mga kaibigan nating pastor. Kinukwento ko po sa kanila, sabi ko, napahiya ako kay Lord. Akala ko mawawala kami sa gawain ng Diyos, pero hindi pala. Mas marami pa ang umatid ngayon. Amen? Imagine niyo po, sila Mike nasa Brunei, sila Liza nasa London, sila Neptali, nasa Japan. So, umalis ng Pilipinas, pero ngayon, kasama natin yung mga taga-probinsya na kasama natin ngayon. Di po ba? Ang sarap yan. Makita po nyo, si Lord full of surprises. So, ikaw ba naniniwala na si Lord susurpresahin ka niyan? Well, kung hindi man dito, tsak sa langit meron. Amen? Kung hindi man finances, tsak marami ibang bagay. Amen po ba ran? So, number 1, desperation. Number 2, discovery. And number 3, ito. Ang ganda po nung idea nito ito. So, nung sila po ay gumanda yung buhay nila, makita nila, verse 9, look at this verse. Verse 9, sabi po nung isa o nung kasama nila, tingnan niyo po sabi po nila. Then they said to each other, what we're doing is not right. This is a day of good news, and we are keeping it to ourselves. If we wait until daylight, punishment will overtake us. So let's go at once and report this to the royal palace. Grabe, no? So po pwede naman, sila na lang nakaka-discover, di ba? Sila lang naman yung nag-take ng risk, di ba? Sila lang yung nakadiscover noong pagpapala ng biyayang ito, ng kayamanang ito. Pwede na po yan na kanila lang yan, solohin na lang na yan. Pero ang ganda po ng pananaw ng mga taong ito. So, sabi ko kaya po, ilagay yung pangatlo, duty. In the midst of prosperity, dapat pala huwag mawawala yung duty. Amen? Allow me to read again sa inyo po. Verse 9. Gustong-gusto ko po itong verse na ito. Actually, nahihiya nga ako sa Panginoon kung minsan Ang dami magandang bagay na ginawa sa akin ng Panginoon. Parang hindi ko ma-share sa iba, yung sikreto, yung bakit si Lord ginawa sa akin. Then they said to each other, what we're doing is not right. See? Sinong tao ang sasabi niyan? Na ganyan, no? Yung ating ginagawa, hindi buti ito. Kung para sa atin lang. Sabi niya, good news ito .
This is a day of good news and we're keeping it to ourselves. So, hindi po sila makasarili, no? Alam niyo ba, totoo lang, sa panahon ngayon, bihira na po yung mga taong ganyan na hindi selfish. Di ba? Lalo sa panahon natin ngayon, di ba? Panahon ng selfie. Di ba? Kaya ang mga tao selfish. Di ba? Pero hindi eh. Ang ganda ng comment ng 3-4 ito. Sabi niya, ito ay mabuting balita. Sabi niya, at hindi natin dapat to i-keep lang sa atin. Kasi sabi niya, if we wait until daylight, punishment will overtake us. Parurusahan tayo ng Panginoon. Alam nila yon? Alam niyo po, meron po sa Bible, James chapter 4, verse 17, kinote na yan eh. Meron na pong sinabi diyan si James. Sabi, if anyone then knows the good they ought to do and doesn't do it, it is sin for them. Sa mga tao daw na nakakaalam ng mabuti at dapat gawin, hindi niya ginawa, sabi niya, siya ay nagkakasala. Nabasa kaya itong New Testament na ito, nung 4 na ito? Perhaps hindi. Kasi ang layo po na kanilang gap. Old Testament sila, pero itong si James sa New Testament. Pero the principle is there. Kapag tayo ay binless ng Panginoon, meron tayong obligation kay Lord na na i-share mo naman yan sa mga tao din. Amen po ba? Parang ganun siya sabi ng Panginoon. Don't be selfish. Amen? So lalo pa nga ngayon. Kaya alam niyo, tutawa po ako sa mga kasama sa Zoom ngayon. Yun po mga ini-invite. Sa mga first time po namin dito nakasama sa Zoom, well, magpasalamat po kayo sa mga kaibigan nyo, kamag-anak nyo na nag-invite sa inyo. Hindi po yan i-invite kayo para dalhin po kayo sa relihiyon. Ang dami na pong relihiyon sa Pilipinas. Enough na po yun para sa ating lahat. Pero hindi nga po relihiyon ang solusyon eh. Para tayo po magkaroon ng buhay na walang hanggan. Ang solusyon, si Jesus. So, ito po yung purpose. Nasumpungan natin si Jesus. Nakilala mo si Jesus bilang Panginoon at sarili tagapagligtas. Ito po ang ating ginagawa ngayon. Isinishare po natin sa iba. Amen po ba ron? Thumbs up nga po yung mga kaibigan natin na, Pastor, alam mo, totoo lang, buti na lang isinyer sa akin si Jesus, nung kaibigan ko. Kahapon po, nag-cell group po kami kahapon nung tropa namin. Alam niyo po, diniscuss namin kahapon, it's all about forgiveness. Ang hirap po mag-forgive ba? Sa totoo lang, ang hirap magpatawad, lalo kapag ang tao nakagawa sa iyo ng kasalanan o medyo heavy yung kasalanan na gawa sa iyo. Sabi ko sa kanila, totoo, mahirap magpatawad yan. Pero nung tayo ay tumanggap kay Jesus, parang si Jesus ang nagbigay sa atin ng idea. Patawarin mo na yan. Masisira buhay mo dyan pagka hindi mo pinatawad yan. Lason yan eh. Alam niyo po ba yung galit sa puso? Yung sama ng loob, bitterness, lason yan, unti-unti, nilalason po tayo yan. Hanggang sa later on, hindi ka na makaporma, hindi ka na makadiskarte, hindi ka na makagawa ng bagay na gusto mong gawin. Kaya pala, ang pangsabi niya, forgive others, sabi ng Panginoon. So ito po kinukwento ko po ito dahil sa sinabi nung 4 na ito. Hindi mabuti ito, yung ating ginagawa. Nakatagpo tayo ng good news, nakakita tayo ng pagkain, nagugutom yung mga tao. Tapos, sa sarili natin, itatago natin. Sabi niya, punta tayo sa city. Sabihin natin, nakatagpo tayo ng mabuting balita. Ito po yung ating ginagawa ngayon, mga kapatid. Bakit tayo nag-i-invite ng mga friends natin sa cell group, sa atin pong Zoom service, sa mga gathering natin? Kasi po, good news po ito eh. Binago ka ng Panginoon eh. Binago ko ni Jesus. Amen po ba ron? Ako, sabi ko nga po, di ba? Ako, binago din. Hindi dahil sa may relihiyon ako. Wala po akong relihiyon nga eh. Di ba? Tapat nga po ng bahay namin sa Malabon, simbahan, daw susimbahin. Hindi ko alam kung ano po yung liturgy, So, ang alam ko, liturgy is next to letter F. Letter F, Hindi po yung secret, sequence of program. Hindi ko po alam yun eh. Kasi nga hindi ako ma-attend eh. Pero nung sinyeran po ako, in-invite po ako sa Bible study at nakilala ko si Jesus, isinyer sa akin na makamtan mo man ang kalahati ng mundo, kung ang kaluluwa mo ay mapapahamak sa impyerno, ano ang ipapalit mo dito? Grabe po si Jesus, Kalahati po ng mundo yun, Kalahati po ng mundo. Gaano kalaki yun? Magkaroon ka lang po na isang building, napakayaman mo na, di po ba? Much more yung half of this world.
Gaano kayaman yon? Pero kung yung ating kaluluwa naman mapapahamak. Di ba lahat ng tao po, ang quest natin sa buhay, puro pera, material things. O eto na, sinabi na ng Panginoon. Pero hindi yun eh. Hindi lang yun ang buhay natin. Ang buhay po natin, alam po nyo, buhay na connected kay Jesus. Yun po ang gusto ng Panginoon. Amen? And this is the good news na isinyer ng mga taong ito. So maaaring ito po ay ngayon ginagawa na natin. Amen po ba? So, palakpak natin ng Panginoon sa mga kapatid po natin na nag-i-invite. Sige po, palakpakan nyo katabi nyo. Oy, congrats ha. Ini-invite mo yung friends mo, yung mga kamag-anak mo. Hindi sa relihiyon. Ang dami na pong relihiyon sa labas. Huwag nyo nang invite sa relihiyon yan. Invite nyo po yan kay Jesus na na nagbabago ng buhay natin. Amen? Of course, hindi po tayo perfecto, pero alam natin, dahil kay Jesus, merong assurance of salvation. Kasi sayang po eh. Kumbaga, nagpakabait ka sa lupang ito, tapos yung pala, pag namatay tayo, pupunta sa impyerno. Useless din. Might as well, ngayon pa lang, i-assure na natin yung ating buhay. At yan po ang ginawa ni Jesus. Sabi ni Jesus, I am the way, the truth, and the life. No one comes to my Father except through me. Diba? So, sinabi po ng Panginoon yan. Kaya sabi niya, siya ang daan, ang katotohanan ng buhay. Wala ibang daan maliban kay Jesus. Wala po akong alam na napako sa krus ng Kalbaryo maliban kay Jesus. Hindi po religion, hindi po sinong man tao. Si Jesus lang po, ang Diyos na nagkatawang tao. So, good news po yan. Ngayon, ito po, kung tingin nyo, may iba bang good news kayo na-discover? Well, might as well. You have to, i-share natin yan. Amen po ba ron? So, kung tingin mo, ito, paano ko nakapagpatawad, paano ko get over sa problema ko, paano ako naka-move on, di ba? So, ilan po sa inyo dyan? Tingin ko, may mga kwento po kayo ng mga move on. Amen? Di ba? Lalo, yung may mga jowa-jowa dyan, di po ba? So, share niyo yan sa mga young people natin. Alam niyo po, sa Youth Connect natin, ang ating topic, grabe. Last week, ang topic namin, Conquering Spirit. Kahapon, ang aming topic, Explosive Growth. Kasi gusto ko po yung mga young people natin makita po nila na ang buhay nila is powerful. Ang buhay nila dynamic. Sayang kapag hindi po na-reach yung ganyang buhay kasi ang babata pa eh. Ako nga po, pinanghihinayaan ko yung mga panahon na lumipas sa akin. Sabi ko, dapat hinataw ko talaga eh. Dapat nag-artista ako, hindi ako nag-pastor eh. Hindi po, talagang pastor po ako. So, alam niyo po, ang daming magandang bagay na po pwede nating gawin. Amen po, Baron? So, ito po. Meron po ako isang quotation na nabasa. Ito po. A faith worth having is a faith worth sharing. Ayun, Craig Groeschel. Grabe, no? Kung tingin mo, yung faith mo ngayon kay Lord is worth it yan. Well, worth sharing yan. Bakit po? Kasi yung faith mo na yan, binago yung buhay natin. Amen? Inayos niya yung direksyon ng buhay natin. Amen po, Baron? Binigyan tayo kung paanong mag-decide sa mga problem ng buhay. Amen po ba? Ang dami. Ang dami magandang ginawa sa atin, Lord. At higit sa lahat, nangako ang Panginoon na ang sino mang tumanggap sa Kanya ay binigyan niya ng karapatang maging anak ng Diyos. Remember, John 3:16, For God so loved the world that He gave His one and only Son. Who's that one and only Son? Jesus. Amen? And whoever believes in Him shall not perish, but have an eternal life. Amen? So, yan po yung gusto kong i-share po sa inyo. And that is our duty. Kapag nakakita ko po na nakadiscover ka ng good news, share it. Amen? Itag mo yung mga kaibigan mo. Amen po ba, Ron? I-share mo na yan sa Twitter. I-share mo na yan sa Instagram. I-share mo na yan sa Facebook. Amen po ba, Ron? Huwag niyo po share yung mga hugot-hugot natin na negative. Share niyo po yung magandang bagay na ginawa sa atin ng Panginoon. Okay. So, ang tanong, patay kung patay ba yung sitwasyon mo ngayon? Ako, Pastor, grabe. Eto, this is it. So, ihahataw ko na ito. Todo na to. Amen po ba, Ron? Thumbs up nga po yung mga magtotodo na. So, todo na to, Pastor. Talagang di-discover namin, hakbang na kami ng may panampalataya. So, Lord, tulungan mo ako, Panginoon. At isang araw, ma-discover natin, ang dami pa palang naghihintay sa atin na surprises. At kapag meron, your duty is what?
Share your blessing. Spiritual and material, emotional, share it. Amen? O, sige po, sabihin sa tayo mo, share it, kapatid. Grabe naman. Share mo naman yan. Amen po ba, Ron? Share mo naman yan. Huwag mo naman saralinin. Amen? O, sige po, manalangin po tayo. Let's pray. Manalangin po tayo. Thank you, Lord, sa hapong ito. Panginoon, hindi ko alam kung sino po sa group namin dito yung nakaka-experience ngayon, Lord, ng mga dead end ng kanyang, nasa sitwasyon ng kanyang buhay. Lord, ipaisip po sa kanya, sabihin mo sa kanya, Panginoon, sa iyo, Lord, laging merong unending way, Lord, unending road, Panginoon. Lord, ikaw po yun. Kayo po, O Diyos, ang siyang Diyos na punong-puno ng surprises na hindi namin kayang i-box, Panginoon. Kaya nga po kami ay naniniwala sa iyo, nananampalataya po kami sa iyo, O Diyos, na ikaw ang Panginoon na kayang magtaguyod sa amin, kayang tumulong sa amin at magbigay ng tamang direksyon ng aming mga tatahakin sa buhay na ito. Lord, maraming salamat po. Lord, itong 4 na lepers na ito, Lord, pinagpipray po namin na yung kanila pong spirit, Lord, ay makuha namin, Panginoon. Daring, Lord. Panginoon, tulungan mo kami, Lord, na kamukha nila talagang gagawin yung pinakamatinding, Lord, na galaw. At hinihiling po namin, Panginoon, as we go along, Lord, sa amin pong journey in Christian life, Panginoong Diyos, pinagpe-pray po namin. Samahan mo kami, tulungan mo kami, Lord, at sa mga discovery po namin, Panginoon, na magandang bagay. Lord, hindi po namin ito sasarilinin. Ikukwento po namin ito, Panginoon, sa aming pamilya, sa aming mga kamag-anak, kaibigan, Lord, at lahat kami, Panginoon, mapagpapala po dito. Thank you, Lord. Salamat po sa iyo. Pagpalain mo, Lord, yung bawat sa po sa amin, ingatan niyo po kami, at patuloy na maranasan po namin yung pagpapala mo throughout the week. Thank you, Lord. This is our prayer in Jesus' name. Amen. Amen. All right. So ating palakpakan ng Panginoon. Thank you very much. See you next week. God bless. Ano po? Of course, for our announcement, pasok, Ansel. Let's start the week strong. Do or die, make it or break it. Please stay for announcements. Ayan. Tomorrow, Super Cyber Fusion at 8 p.m. FB Live through GTC page, Rafi Panlilio page, Network Pastors accounts, and through the channel of Pastor Rafi Panlilio. Ito, pinakahintay natin on October 3 at 6:30 p.m. Workers' Night, turning our setbacks into comebacks. Please share the link with your friends, your family members, and your colleagues. Yan. G12 National Conference on October 29, 30, and 31. Let's set the date with the date. It's, okay, ito po. Leaders Training. It's every Friday at 7 p.m. All are welcome to join. Yan, Youth Connect. Every Saturday, new time slot, 4:30 p.m. Dito sa Youth Connect, sa lahat ng panahon, matututo, mag-enjoy, at lagi panalo. Sunday service, every Sunday, of course, at 3:30 p.m. Please also share the link with your friends, your classmates, sa lahat na kakilala ninyo. Yeah, please follow us on Spotify, Apple Podcasts, and Anchor. Please follow us on Instagram, Twitter, and YouTube. Wala na po tayong reasons para hindi magkaroon o maki-update sa Word of God. And because of that, let's party! I've got a river of living water, a fountain that never will run dry. Sing it out. And it's an open heaven
never be denied. Cause we're stirring up. Cause we're stirring up deep, deep wells. We're stirring up deep, deep waters.